Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay meron daw pong isang matagal nang natutulog na Ethereum address kung saan ay bigla po itong nagising pagkatapos po ng higit 8 taon. Ayan, ibig pong sabihin ay ginalaw po ito ng nagmamay-ari. Yung laman po ng Ethereum address na ito ay ginalaw ng nagmamay-ari nito at mukhang meron po siyang binabalak para ayan, meron po siyang binabalak na gagawin dito. At ayan, yan yung iniisip po nating lahat ay tama po yan. Mukhang baka ibibenta pa niya ito. Yan, kasi matagal na po niyang hawak ito or hinuhold. Yan, higit 8 taon. Kaya siguro ay malaki na ang kanyang kinita rito at baka may ibebenta po siguro niya ito. Kasi mukhang wala na siyang balak na i-hold pa ito ng mas matagal na panahon. Kaya yan po yung nangyayari, mga sinyalis po yan na yung nakikita natin ngayon ay sinyalis po na or indikasyon na mukhang may magbebenta na isang malaking whale. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po yung mga nakakatakot dito kung pag mayroon tayong nababalitaan na yung mga dormant address na may malalaking amount na crypto asset ay tapos biglang nagising, ay parang indikasyon po yan na may paparating na isang massive sell-off or ibebenta po nila yan. Kasi syempre kung pag-iisipin mo, ano pa ba ang dahilan kung bakit biglang bumangon yan? Ayan, syempre yan ay maghahasik ng lagim. Ayan, sa crypto market. Ayan, at ang lagim na yan ay ibabagsak niya yung kanyang napakalaking amount na matagal ng kanyang hinuhold na crypto asset. At yan, kung pag hinuhold po niya ito, yung kanyang Ethereum na ito ng higit 8 years ay talagang kumita na po talaga yan. Kasi 8 years ago ay murang-mura po yung presyo nitong si Ethereum. Kaya ganyan po talaga katindi ang kita ng mga long-term holders. Kaya the best po talaga ang strategy ng pagiging isang long-term holder. Kaya yung mga binibili po natin ngayon ay na ating mga crypto asset ay mas maganda po talaga na i-long-term hold natin yan. Saka na lamang po natin ibenta yan after 10 years. Ayan, higit 10 years. Sabi nga nila sabi yung mga expert ay minimum daw yung kung pag long-term holder ka ay minimum daw yung 10 years, pinakamatagal na raw yan, ay yung pinakamababa na raw yan or na taon para sa mga long-term holders. Ayan, sabi rito ay a dormant Ethereum wallet springs to life after 8.5 years, unearthing 200 ETH worth over $500,000. Kaya yan naman po pala yung kanyang laman, 200 na Ethereum na nagkakalaga po ngayon ng $500,000. Kaya ayan, mukhang ibabagsak po niya ito. Ayan, pero at least okay naman po ito. Hindi naman po siguro maapektuhan ang market price ni Ethereum. Ayan, kung pag idadump niya ito. Pero ayan, siguro ay nabili niya ito sa murang-mura na presyo. Magkano ba ang presyo ni Ethereum noong 8.5 years ago? Previously, inactive Ethereum address holding a substantial amount of ETH has suddenly become active. According to the Whale Alert, a service that tracks large cryptocurrency transaction, this pre-mined Ethereum address containing 200 ETH equivalent to $506,140 has shown activity after lying dormant for over 8.5 years. Kaya yan po talaga ang masasabi nating long-term na holder.
Other recent transfers. Often the activation of long dormant cryptocurrency addresses stirs speculation and interest within the crypto industry. Such movements are typically linked to early adopters or investors who had mined or purchased cryptocurrencies like Ethereum during their initial phases. Kaya yan po yung mga Ethereum na galing sa mga early adopters or investors. Yan, kung yung kanilang mga Ethereum ay galing po sa mga namina. Yan, kasi noon ay si Ethereum ay isa po siyang proof of work. Ayan, katulad din po ni Bitcoin, proof of work. Namimina po siya gamit ang mga mining equipments. Ayan, binibili nila yung mga mining equips. Kaya ganun din po. Halos kapareho po ni Bitcoin itong si Ethereum. Kaya marami na rin pong kumita rito kay Ethereum sa pamamagitan ng pagmimina. Ngunit si Ethereum ay nag-upgrade po siya sa POS. Proof of staking na po siya. Kaya ayan, tinanggal na po yung pagmimina or pagmamining dito kay Ethereum. Wala na po. Wala na po ngayon. At ginawa na po siyang proof of stake na lamang po siya. Yan, pero kay Bitcoin ay patuloy pa rin po siya na nananatiling proof of work siya. Ayan, the recent activation of this address is not an isolation incident. In December 2023, a similar pre-mine address with 11,648 resumed activity after 8.4 years. Yan, meron din pong nakita pala na isang address na rin nitong nakalipas na taong 2023, yan, buwan ng December. Mas malaki pa yung laman nito. Mga pre-mined address na yan, naglalaman po ng 11,640 na Ethereum. Earlier in October and September of the same year, addresses containing 2008 and 208 respectively were reactivated after over 8 years of activity. Kaya yan, meron na rin. Itong mga buwan ng October at saka September ay may mga na-activate na rin ng mga lumang-lumang mga addresses na naglalaman ng 2008 at saka 208. These instances suggest a pattern where early investors or holders potentially re-evaluating their investments or deciding to cash in on their holdings trigger such movements. Kaya yan po yung posibleng nangyayari rito. Ayan, kung bakit nagiging active yung kanilang address ay siguro ay baka chine-check lamang daw ng mga nagmamay-ari nito, yung mga investors at saka holders, para ayan, i-re-evaluate yung kanilang investment, kung ibebenta ba nila ito or magsisell na ba sila or ipagpapatuloy nila yung kanilang pag-hold dito. Ayan. The Ethereum price performance. The activation of these dormant addresses comes at a time when Ethereum's market performance remains volatile. As of the latest data, Ethereum ETH is priced at 2,515.28, witnessing a minor increase of 1.2% after a significant price drop. Despite minor fluctuations, Ethereum maintains a significant market capitalization of approximately $301.7 billion, with a 24-hour trading volume of around $17.9 billion. Kaya yan po. Yung mga early investors, yung mga tulog na mga addresses na galing po sa mga early investors. Ayan, galing pa yan. Yung mga laman pa nito ay galing pa sa pagmimina ng Ethereum noon. Ayan, mukhang nagigising daw po sila ngayon. At para ayan, pero hindi po natin alam kung ano talaga yung kanilang pakay, kung bakit sila naggising ngayong paglipas ng taong 8 years or 8 taon. Pero yan na nga, yung spekulasyon natin dito ay pwede po silang magbenta or baka chine-check lamang po siguro nila kung nandyan pa rin yung kanilang laman ng kanilang address or yung kanilang wallet, yung wallet address mo nila. Ayan. Or kung may access pa ba sila dito. Pero mas makukonfirm po natin
na kung pag yung laman ng mga addresses na ito ay pinasok nila sa mga exchanges, mga crypto exchanges. Kung pag yan po ang kanilang ginawa, yan transfer nila or dineposit nila sa mga crypto exchanges, ay alam na po natin yung kanilang binabalak. Yan na sila po ay syempre ibebenta na po nila yan. Yan, pero pag nananatili pa rin naman po yung kanilang laman ng kanilang wallet address, ay yan nga, baka chine-check lamang po nila. Yan, sinisiguro nila na nananatiling meron pa rin silang access dito, or ayan, kung nandyan pa rin yung laman ng kanilang wallet address. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.